Noong natagpo ang patay ang isang sikat na guro sa high school dahil sa tama ng bala, inakala ng mga investigador na ito ay isang aksidente. Ngunit isang audio tape na naitala ng biktima 3 araw bago siya namatay ang nagtaas ng mga seryosong tanong na kailangang sagutin. Ang makasaysayang Durham, North Carolina ay parehong isang malaking lungsod at isang maliit na bayan, kilala bilang tahanan ng Duke University at ng tanyag nitong medical center. Ngunit ito rin ay isang malapit na community sa timog kung saan ang mga pamilya ay nananatili sa loob ng maraming henerasyon. Napakagandang lugar para magpalaki ng pamilya. Kung naghahanap ka ng mga komunidad sa buong bansa na may magagandang sistema ng paaralan, magagandang parke, at magagandang pasilidad para sa mga bata at pamilya, makikita mo iyon dito. Sa Durham High School, si Russell Stager ay isang sikat na coach ng baseball at guro ng driver's education. Isang taong iginagalang ng mga guro at estudyante. Si Jennifer Joyner ay isa sa mga estudyante ni Russ Stager. Sinabi ni Joyner, lahat ng mga bata na nangangailangan ng payo o nangangailangan ng makakausap tungkol sa kanilang mga problema, si Coach Stager, ang kanyang pintuan ay palaging bukas at siya ay mahalaga sa mga bata doon. Pagkatapos ng kolehiyo, pinakasalan ni Russ Stager ang kanyang high school sweetheart na si Jolene. Si Russ ay inilarawan bilang isang napakabait, mahabagin, maalaga at puno ng buhay na tao. Sa kasamaang palad, hindi naging kasing tagumpay si Russ sa kanyang personal na buhay tulad ng sa kanyang professional na buhay. Pagkatapos ng 4 na taon ng kasal, nagdiborsyo sina Russ at Jolene. Wala pang 1 taon ang lumipas, pinakasalan ni Russ ang isang 31 years old na balo na si Barbara Ford. Inampon niya ang 2 anak nito na sina Brian at Jason. Tinanggap niya ang mga anak ni Barbara na parang kanya. Si Barbara ay nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa Duke University Medical Center. Patuloy na nagturo at nag-coach si Russ. Nagtrabaho siya tuwing weekend sa National Guard at kasama ang kanyang bagong asawa na si Barbara, nagturo ng Sunday school sa kanilang simbahan. Sa panlabas na anyo, si Russ at Barbara Stager ay namuhay na animoy perpektong mag-asawa. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago noong madaling araw ng February 1, 1988. Habang natatapos ang night shift, nakatanggap ang pulisya ng isang emergency call tungkol sa isang pamamaril sa bahay ng mga Stager. Natagpuan si Russ Stager na nakahandusay sa kanyang kama na may tama ng bala sa likod ng kanyang ulo. Namatay siya 3 oras pagkatapos madala sa ospital. Sinabi ni Barbara Stager na natutulog si Russ na may .25 caliber na baril sa ilalim ng kanyang unan dahil sa mga kamakailang pagnanakaw sa kanilang lugar. Bago magbukang liwayway, sinabi ni Barbara na nagising siya nang pumasok ang isa sa kanyang mga anak sa banyo. Nag-alala si Barbara na baka mapagkamalan ni Russ na magnanakaw ang kanyang anak, kaya sinubukan niyang alisin ang baril mula sa ilalim ng unan ni Russ. Nang ginawa niya ito, aksidenteng pumutok ang baril at tinamaan si Russ sa likod ng ulo. Ang pagkamatay ay itinuring na isang aksidente ng pamamaril. Si Russ Stager ay isang mentor, isang coach ng baseball, at isang taong kaibig-ibig sa maraming bata sa Durham High School. Naramdaman nila ang pagkawala, pagkabigla, at hindi makapaniwala. Ano ang nangyari sa taong mahal nila? Nang marinig nila ito sa balita, nakaramdam sila ng lungkot sa kanilang puso. Ilang oras pagkatapos ng pagkamatay ni Russ Stager, pumunta si Detective Rick Buchanan sa bahay ng mga Stager upang magtanong ng ilang karaniwang tanong. Pagdating niya doon, inaalis ng ama ni Barbara Stager ang mga duguang kumot, unan, at bedspread. Dahil itinuring na aksidente ang pagkamatay, hindi itinuturing na ebidensya ang mga gamit sa kama. Ito ang unang pakikipanayam ni Buchanan kay Barbara Stager. Siya ay medyo nag-aalangan, ngunit hindi siya masyadong palakaibigan. Hindi siya umiiyak sa buong pakikipanayam. Inulit ni Barbara Stager ang kanyang kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinasabing aksidenteng pumutok ang baril habang hinuhugot niya ito mula sa ilalim ng unan ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Buchanan na ang kanilang 9 na taong pagsasama ni Russ ay masaya at siya ay isang mahusay na ama sa kanyang anak.
may naramdaman si Buchanan na hindi tama. Hindi niya matukoy kung ano ito, ngunit hindi pa rin ito sapat upang ipahiwatig na may iba pang dahilan maliban sa aksidenteng pamamaril. Ang balita ng pagkamatay ni Russ Stager ay labis na ikinabahala ng kanyang unang asawa na si Jolynn. Ang kanyang reaksyon ay, hindi ito aksidente, at iyon ang sinabi niya sa kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang ama, hindi mo maaaring malaman na hindi ito aksidente. Maaari kang maghinala, ngunit hindi mo maaaring malaman. At sinabi niya, hindi, alam ko na hindi ito aksidente. Si Jolynn ay sumulat ng liham sa pulisya dahil madalas magtiwala sa kanya si Russ. Sinabi ni Russ sa kanya na si Barbara ay nag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa kanilang bank account at pinaghihinalaan niyang si Barbara ay may relasyon sa ibang lalaki. Minsan niyang nahuli si Barbara na humahalik sa ibang lalaki sa isang parking lot. Nang sinuri ng mga investigador ang background ni Barbara Stager, natuklasan nila ang ilang nakakagulat na impormasyon tungkol sa kanyang unang kasal. Ang unang asawa ni Barbara na si Larry Ford ay namatay sa kama at napatay gamit ang isang .25 caliber na baril. Kaya ngayon, mayroon tayong isang babae na may dalawang asawang napatay sa kama gamit ang isang .25 caliber na baril at sa parehong pagkakataon, siya ay naroon. Si Larry Ford, ang unang asawa ni Barbara, ay nililinis ang kanyang .25 caliber na baril nang ito ay aksidenteng pumutok at tinamaan siya sa dibdib. Bagaman ang pagkamatay ni Larry Ford ay itinuring na aksidente, ang kanyang pamilya ay masigasig na lumaban upang maimbestigahan ang kaso bilang posibleng pagpatay. Ngunit ang hatol ay hindi kailanman nabago. Namana ni Barbara ang buong ari-arian ni Larry Ford at nanatili ang mga hinala. Ngayon may isa pang kahina-hinalang pagkamatay at mas maraming tanong tungkol sa parehong babae. Sinabi ni Jolynn na, desperado akong gustong malaman ang katotohanan. Gusto ko ng isang buong investigasyon. Kung ito ay aksidente, gusto kong malaman iyon. Ngunit kung hindi ito aksidente tulad ng aking hinala, gusto kong lumabas din iyon. Posible bang si Barbara Stager ay hindi malas kundi isang serial killer? Ang pagkamatay ng unang asawa ni Barbara Stager na si Larry Ford dahil sa aksidenteng pagbaril sa sarili sa dibdib ay opisyal na idineklara bilang aksidente. At pagkatapos ng 10 taon, ang kaso ay matagal nang nakalimutan. Ngunit bago namatay si Russ Stager, sinabi niya sa kanyang dating asawa na si Jolynn na natatakot siya para sa kanyang sariling buhay. Sinabi ni Jolynn, alam din niya na ang unang asawa ni Barbara ay namatay sa ilalim ng medyo misteryosong mga pangyayari. Kaya pag naiisip niya ang lahat ng iyon, sa tingin ko siya ay medyo nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngunit higit sa lahat ay nakaramdam siya ng paranoia. Ayon kay Barbara Stager, ang baril sa ilalim ng unan ng kanyang asawa ay aksidenteng pumutok habang sinusubukan niyang alisin ito. Sinabi ni Barbara na ang baril ay may hair trigger at bahagya niya itong nahawakan bago ito pumutok. Isinagawa ng firearms expert na si Eugene Bishop ang tinatawag na trigger pull test sa baril. Ang mga timbang ay ikinakabit sa trigger sa 1 pound increments upang sukatin ang puwersang kinakailangan upang hilahin ang trigger. Ang baril ay may 4-pound trigger pull na hindi isang hair trigger. Kinakailangan ang sinadyang puwersa upang pumutok ang baril, isang kontradiksyon sa kwento ni Barbara Stager. Sa autopsy, natuklasan ng mga medikal na investigador ang isa pang pagkakaiba. Ang trajectory ng fatal bullet ay hindi tugma sa kwento ni Barbara. Ang bala ay tumama sa ulo ni Russ Stager sa pababang anggulo. Sinabi ni Barbara na pumutok ang baril habang hinuhugot niya ito mula sa ilalim ng unan na dapat sanay ang direksyon ng bala ay sa pataas na trajectory. Ayon kay Buchanan, ang anggulo ng trajectory ay nagpapahiwatig na si Barbara ay nasa itaas at likod ni Russ nang pumutok ang baril. Kaya't ang autopsy ay hindi tugma sa kanyang kwento. Ang basyo ng bala ay natagpuan ilang pulgada lamang mula sa baril, malapit sa ulo ni Russ Stager. Nang subukan ni Eugene Bishop ang baril,
natuklasan niyang ang mga basyo ng bala ay tumatapon sa kanan at likod ng taga-baril, na nangangahulugang kung tama ang bersyon ni Barbara, ang basyo ng bala ay dapat natagpuan sa gitna ng kama. Ayon kay Bishop, ang kwento ni Barbara ay hindi tugma sa kanyang mga natuklasan. Sa pagtingin sa mga larawan ng crime scene ng Cartridge case, kung saan ito nakahiga sa kama, hindi ito maaaring pumutok ayon sa sinabi ni Barbara. Kapag pumutok ang anumang baril, ang alikabok, langis, at pulbura ay lumalabas mula sa barrel. Kung tama ang bersyon ni Barbara, dapat may mga bakas ng pulbura sa mga kumot. Ang mga kumot ay inalis ng ama ni Barbara kaagad pagkatapos ng pamamaril at nilabhan. Ngunit ang mga bakas ng pulbura ay maaaring matukoy kahit na pagkatapos labhan ang mga tela. Nang suriin ang mga kumot, walang natagpo ang ebidensya ng pulbura. Dahil sa lahat ng mga kontradiksyon na ito, hiniling ni Detective Rick Buchanan kay Barbara Stager na ipakita sa videotape kung ano ang nangyari noong umaga ng aksidente. Sa pagganap ng detective bilang si Russ Stager, muling ginawa ni Barbara Stager ang kanyang bersyon ng kwento. Halos agad-agad, napansin niya ang mga hindi pagkakatugma. Ayon kay Buchanan, sinusubukan ni Barbara na iposisyon muli ang katawan sa kama upang magtama sa kanyang kwento, ngunit hindi niya magawa. Walang duda na sinadya niyang barilin at patayin si Russ Stager. Pinagdudahan din ng pulisya na si Russ Stager na isang miyembro ng United States National Guard na may pagsasanay sa mga armas ay maglalagay ng isang loaded na baril sa ilalim ng kanyang unan na naka-off ang safety at may bala na sa chamber. Ito, kasama ang videotaped recreation ni Barbara Stager, ay sapat na upang kumbinsihin ang mga investigador na ang pagkamatay ni Russ Stager ay hindi aksidente. Dumarami ang ebidensya na ang pagkamatay ni Russ Stager ay hindi aksidente, tulad ng sinasabi ng kanyang asawang si Barbara. Ngunit kung pinatay nga siya ni Barbara, tulad ng hinala ng pulisya, kailangan nilang hanapin ang motibo. Para dito, sinuri nila ang mga financial records ng mag-asawa. Bagaman may katamtamang kita ang mag-asawang Stager, si Russ ay isang guro sa paaralan at si Barbara ay isang sekretarya. Kilala si Barbara sa kanyang magastos na pamumuhay, kaya't ang mag-asawa ay lubog sa utang. Natuklasan ni Evanson na si Barbara ay nasangkot sa ilang utang at ito ay tila hindi alam ni Russ. Lumalabas na ito ay utang sa credit card, bukod sa iba pang bagay. Ang mga record ng bank transactions ng mga Stager ay ipinadala sa Forensic Documents Examiner na si Durward Matheny. Inihambing niya ang mga kilalang pirma ni Russ Stager sa mga pirma sa pangalawang bank loan, pati na rin ang kanyang will na binago ilang buwan bago siya namatay. Sinabi ni Matheny, "Dinala nila sa akin ang isang will. Dinala nila sa akin ang ilang mga tseke at iba pang mga dokumento na pinirmahan ng pangalan ni Russell Stager. Ngunit hindi iyon ang kanyang pirma. Sa will, natukoy ko na ito ay isang simulation ng kanyang pirma. Sa madaling salita, may isang taong nagtatangkang gawing mukhang kanyang pirma. Kung hindi si Russ Stager ang pumirma sa mga dokumentong ito, sino ang gumawa? Ayon kay Evanson, may mga pekeng tseke kung saan ang account ni Russ Stager ay binabawasan at ang pera ay idinadeposito sa account ni Barbara Stager. Kaya't lahat ng ebidensya sa pinansyal ay nagpapakita na si Barbara ay may utang at hindi alam ni Russ ang tungkol dito. Ang benepisyaryo ng pineking life insurance policy na may payout na $170,000 ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Barbara Stager. Ang huling piraso ng ebidensya sa kaso ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Sa Durham High School, isa sa mga estudyante ni Russ Stager ang naglilinis ng gym locker nang matagpuan niya ang isang cassette tape. Ang boses sa tape ay agad niyang nakilala. Sinabi ng lalaki sa tape, "Ito si Russ Stager. Ito ay January 29, 1988, 10 minutes of 2 Onitaig." Ang tape ay inirecord 3 araw bago mamatay si Russ Stager. Sa tape, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na plano siyang patayin ng kanyang asawang si Barbara. Sinabi ni Stager, "Sa mga nakaraang gabi, ginising ako ni Barbara
at binigyan ako ng sinabi niyang 2 aspirin. Tumayo siya doon upang tiyakin na ininom ko ito. Hindi ko ito ininom. Si Russ Stager ay nag-record din tungkol sa pagdududa sa sinasabing aksidenteng pagkamatay ng unang asawa ni Barbara. Sinabi ni Stager, "Ang una, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ayon sa kanyang mga magulang, may nangyaring foul play. Sinasabing aksidenteng nabaril niya ang sarili sa kanilang silid-tulugan. Ang tanong ko, aksidente bang nabaril ni Larry Ford ang sarili niya? Minsan nagtataka ako." Ayon kay Evanson, ang pakikinig sa tape na iyon ay hindi pangkaraniwang pakiramdam. Hindi ko pa naranasan ang ganito sa prosecution, kung saan sinusubukan mong litisin ang isang tao para sa homicide at ang biktima, na iyong kinakatawan, na walang boses sa courtroom, ay ngayon nagsasabi sa iyo ng kanyang nararamdaman, nararanasan, at pinangangambahan bago siya pinatay, sa madaling salita. Ngayon, may ebidensya at motibo na ang mga investigador. Inaresto si Barbara Stager sa kasong first-degree murder. Naniniwala ang mga prosecutor na pinaplano ni Barbara ang pagkamatay ng kanyang asawa sa loob ng ilang linggo. Una sa pamamagitan ng lason at nang hindi ito nagtagumpay, gamit ang baril. Bago magbukang liwayway, naniniwala ang mga prosecutor na kinuha ni Barbara ang .25 caliber na baril mula sa karaniwang lugar nito sa dresser drawer. Lumapit sa natutulog niyang asawa at binaril ito sa likod ng ulo. Ang bala ay pumasok sa pababang anggulo. Nakatayo rin siya sa itaas ng kama na nagpapaliwanag sa kawalan ng mga bakas ng pulbura sa mga kumot. Upang ayusin ang eksena, inilagay ni Barbara ang basyo ng bala ilang pulgada lamang mula sa ulo ng kanyang asawa na isang pagkakamali. Kung pumutok ang baril habang hinuhugot niya ito mula sa ilalim ng unan, tulad ng kanyang sinabi, ang basyo ng bala ay dapat natatapon sa kanan patungo sa paanan ng kama. Ang anggulo ng bala, ang pagkakalagay ng basyo ng bala, ang kawalan ng mga bakas ng pulbura, ang peking will at life insurance policy. At ang pinakaimportante sa lahat, ang prediction ni Russ Stager ng kanyang sariling pagpatay sa audio tape ay nagbigay ng matibay na kaso sa mga hurado. Ayon kay Buchanan, kung wala ang forensics ng kasong ito, wala kundi teorya at spekulasyon. At hindi mo maaaring litisin ang teorya at spekulasyon. Kailangan mong magkaroon ng pisikal na ebidensya. Doon pumasok ang forensics. Si Barbara Stager ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder at hinatulan ng kamatayan. Ang kanyang sentensya ay kalaunan na bawasan sa habambuhay na pagkakakulong pagkatapos ng apila. Sinabi ng dating asawa ni Russ, "Sa tingin ko, kaming mga nagmamalasakit ng labis kay Russ ay nagalit at naramdaman na ito ay hindi makatarungan na kunin ang isang taong napaka-espesyal at napakabait. Walang sagot kung bakit. Walang sagot kung bakit minsan nananalo ang kasamaan." Pinaghihinalaan din ng mga prosecutor na si Barbara Stager ay responsable sa pagkamatay ng kanyang unang asawa, ngunit sa kanyang kasalukuyang habambuhay na sentensya, hindi na nila nakikita ang pangangailangan para sa karagdagang paglilitis. Ayon kay Evanson, ang kasong ito ay isang kakilakilabot na trahedya. Isang mabuting tao, hindi lang isa kundi 2, ang nawala. At sila ay nawala magpakailanman dahil sa kriminal na gawain ni Barbara Stager. At ang ating sistema ng korte ay nagtrabaho. Natuklasan nito ang katotohanan. Isang hatol ang naibigay at nailapat ang hustisya. Si Barbara na ngayon ay 75 years old na, ay ilang beses na nag-apply para sa parole simula 2009 pero ilang beses din itong tinanggihan. Ngunit mayroon siyang mga pribilehiyo na nagpapahintulot sa kanya na kumain sa labas ng kulungan basta't siya ay sinasamahan ng isang court-approved sponsor.